In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena cum benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, special missions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maayong nga gabi mga higalag maigsuon na ano sa kinin yung ato ang programa sa TV Polipunto gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic College International Sir Arjuseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong tulo kami na social media sites ang atong RJ Horolan Sandro II TV Polipunto Argumento page ug sa atong duha ka main YouTube channels, The Lay Catholic College International Official and RJ Sandro II TV. So wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages RJ Horolan Sandro II TV Polipunto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic College International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And yun, magpasalamat po na ako sa mga itong mga Katoliko nga kanunay, nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinagyan nila Sir Rona Discaliar and family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denso Sibilies and the family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Topig Galimit and family, Ma'am Berdan Lapera and family, Sir Jeff Atienza and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and the family, Sir Jubiles and family, Sir Francis Amante and family, Sir Rosiliaca and family, Sir Rizalimin and family, Sir Edmundo Esteban and family, and also sa tanang mga nagataban nagasuporta sa atong programa, pagkaman wala nagapalitok silang mga pangalan, daghang king salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining atong program, ani agyapon dinhi sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta kay lagi wa mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers, kana ko na sa mga screens na nagadagan nga information, o pwede sa mo mag-message sa atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghang kayong salamat in advance. Labi na karon nga actually nga tong program is nagihingalo gid siya, pero kung sa kuan pa ba na ako'y nagdungan manggod ang kanang needs sa ato ang tawag ining nga program, and at the same time sa ato ang service arm katong sa Falcon Fire Auxiliary nya pagkahuman na hinayak ko og katubitang order sa amo ang mga fire helmet, pareha ingon ani ba, ingon ani bitaw siya o ini mamandi ako ang fire helmet, yan, flashlight, pagkahuman ako ang logo, and pagkahuman ako ang kuan. So kini nahinayak kog tawag ining order kay gi-require mi sa tawag ining Bureau of Fire nga kinahanglan na ay kuan na ay gitawag og kining saban na kanang standard PPE, particularly ang helmet. Kaya mga helmet mo gud namo katong ginapalit lang mo sa Shopee ba. Oh, ingon ana. So karon nakakita ako niya, actually second hand siya pero nindot pa siya. And made in US, ingon ani gyud ang tawag ini nga brand niya ang kabaga. Kuan gyud siya, gwapo gyud siya nga tawag ining helmet. Pero naa gyud siya tawag ining kamahalan. Mo na nga nag-send ko sa atong mga benefactor, pabagat na ng tagnaw ani di bitaw niya kuha. Ako okay lang kuha ra. Di man niya kuha. Para man ni sa ato ang tawag ining mga katong ato ang mga volunteer nga kauban nga nagresponde sa panahon nga kana bitaw nga naay gitawag og gasunog na mga emerhensiya. So mao na nga yon nag-message ko niya, nag-post po ko sa ato ang Facebook. May na lang kanang sa ginagmay matigom na mudako magid na, di ba? And mao to nag-post ko at the same time kay ugma man ako ang deadline. So mo na naningkamot ko og tawag ini communicate sa ato ang mga benefactors kay kung dili man sa tanan nga ipasagot sa ilaha. Pero ang sa tuwa is kung naay tawag ining ma-provide mas pinakamaayo ngano man kay dako kaayo kuan, dako kaayo og unsa na dako kaayo og tawag in ikatabang ilabi na sa panahon nga magkuanta magresponde ta. Labi na kana bitong sa lamang mga nanginahanglan yon. So ingon ana. So number 1 na. So karon kay pipila lang man kamo ang nag-reply sa kuan, nag-uul kay ko. So karon ang mahitabo, so kanang ang ugma puhon magsugod ang atong seminar
mga alas 8:30 sa gabi ang atong basic apologetics until Friday magsugod siya. Bali 4 nights lang mga sir ug mga ma'am from 8 ato ni ubot ang 8 p.m. From 8 p.m. until 9:30 p.m. So mga 1.5 hour lang online. Mga sir ug mga ma'am, and pagkahuman nalang tay gamay nga registration. Nya katong atong gamay nga registration ang proceeds adto katong sa mga helmet nato. Kay sa ko nang giingon bisan pa og tawag ining mo at ato anong tigumon kung pipila lang ka buok, ang mahitabo is dili gyud nako makaya pod sa kadako sa amount. Kay imagine gud nimo ang original gud ana is mo consider gud siya mga 22,000. Ang original katong brand new rather dili original, brand new. So kana kay second hand man tong ako ang gi-post, so mo na nga kuan. So sa gusto magpa-reserve by tomorrow, so yon pwede ninyo i-send ang inyong kuan, Sir Vincel Bibero. Sir, pwede mo join. Ay, wala problema. Pag ipa-interview lang ni kuan, pa-interview lang ni Manman, ni Sir Manman, ha? So ugma nalang gamay nga registration, and again sa kuan ang giingon pangdungag na sa ato ang ipalit og helmet sa ato ang tawag ini mga fire auxiliaries, mo na mga sir og tawag ini nga mga ma'am. So tomorrow magsugod ta 8 p.m. then pagkahuman ang atong topic by tomorrow ang tawag ining the divine revelation and the tawag ining three pillars, the three pillars of our faith katong magisterium, tawag ining sacred tradition and sacred scripture by tomorrow na. So ato anang i-compress into 1.5 hour. Okay, taas mo gud na unta siya. Pagka tawag ining pagka Wednesday ang atong topic about the true church founded by Christ. Then pagka Thursday the sacraments, then pagkahuman and by Friday ang mga sacramentals. So gamay lang ang ato ang tawagan ng basta tama na siguro sa mga 300 okay na para at least pang tabang lang, para at least makapalit na ba. Pero until now is wala pa gyud kasiguruhan nga mapalit na mo. Kay kung sukuan pa ba first come first serve man gud siya, ginagukod na mo ang presyo eh. Kay pag oras og mabaligyan na sa uban di na mi kakuha kung mapalit mi og tawag ining uban. Wala na kanang kung sa kuan pa ba kanang mahal na mistulo ang mo mapalit, ang mapalit lang mo isa na lang kabuok kay mahal gyud siya nga klase nga helmet. And syempre kuan mi tawag ini safety gyud ug makasuot ka na. Okay, so tabang kung sa kuan pa tabang na lang sa at the same time kung sobra tabang sa program and at the same time tabang na lang pod sa ato ang mga tawag ini auxiliaries nga magresponde sa panahon sa mga emerhensiya. Okay, so tomorrow magsugod ta 8 p.m. magpost ko niya og tawag ini announcement. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening, good evening. Sir Larry Casiban, good evening. Ma'am Maria Lucía Elioran, good evening. Sir James Polisala, good evening, sir. Sir Manning Godsa, yes, sir. Good evening. Sir Tubit Osano, good evening from Matalam, North Cotabato. Sir Simon Siona, good evening. Sir Carl Cowas, good evening. Sir Marjonel Maarat from Tagupon, Anahawan, Southern Leyte, good evening, good evening. Sir Diego Salvador, yes, sir, good evening. Maloy Town ka. Yes, sir. Yes, sir. Magbuhat ko GC by tomorrow morning. I-appeal na ka dito kay dito man ako sa GC ibutang o send nako tong link sir para sa ato ang Zoom kay unya kung makakuan ko ako magpapugos og bayad ato ako ang expired nga kanang tawag ining Zoom application. Kay expired naman to siya. Actually lagi man ta may klase ron pero ambot ug mahuman ko og sayo mga klase ta pag di ko mahuman og sayo dito na po kaklase. Ano man kay namay gipabutong kuan, namay gipabutong nga pistola si Brad Alvin Gitamundok. Actually dili man ta ko unta mo patol pero always mo gina-mention niya akong name eh. Siguro basig wa kabalo ba basig tawag ang inferior kay siya in terms of kanang magkuanta. Pero ginahanan ako siya tubagon nga sir og mga man. Okay, sir, Ma'am Leah Cayetona. Yes, ma'am, from Iligan City. Good evening, good evening. Sir, kisa pa na natin eh. Okay, Sir Ado Kennedy, good evening. Sir Vemar Bangkulungan, yes sir, good evening. Sir Remar Tridito, good evening. Sir Will Pawas, yes sir, good evening. Sir Edison Abonitalia from Balingasag, Misamis Oriental, good evening. Sir Edgar Montibon, na si Bacalaris nagsige na sad og panghagit og one-on-one dialogue kalan rakas tema wala gyud ni sukol nga RCC. Sure ka? Nanghagit siya? O maligo ka dungog nga nanghagit siya? Katoy bitong gitubag na mo sa Mr. Tawag ini nga Sir Montibon. Wa man, ang gitubag niya si Father Darwin lang man, wa man siyang mutubag sa ko, kaya gusto niya 1 hour lang. Ayaw, 4 hours. Kanang way tapikay. O niya way objection ay pag naay mo objection pildi. Niya way mo dirituray. Niya gusto na ko face to face. Ayaw nang online.
Sir Efren Gala from Ormoc City, yes, sir, good evening. Sir Brendo Anmao, sige sir, itry lang og isend ang imong question, sir. Kay maning kamot pug tubag. Sir Eugene Amoroso, yes sir, good evening. Shout out sa akong dalaga diya sa isla sa Camigan, Tricia Joy Amoroso. Yes, ma'am, good evening, good evening. Kay ma'am Tricia Joy Amoroso. Sir Isaac Nitero, good evening. Sir yes sir, Isaac Nitero, yeah, Pagalaygon ang Dios sa kanunay, sir. Maayong gabi, yes sir. Maayong gabi. Sir Rogen Ogania, yes sir, good evening. Sir Kuya Gads from Consolacion, Cebu. Yes sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok ka pamilya. Okay, sige. So karon kini nga isyu nga ato ang itapik karon kung sa kuan pa ba internal matters kini sa simbahang Katolika. Ngano man kay ang isyu nga ato ang itakil karon about sa sulod sa simbahang Katolika. Kaya sige naman kung takil anang naa sa gawas, about igpapahulay, about larawan, sino kung takil ana niya, balik. Kung sukuan pa ba, di ta maka-move on kung baga ba. Ngano man kay kanang mga issue sa mga dili Katoliko, 500 years old na ang edad nila, nagsige balik-balik anang atake, kita pod nagsige po balik-balik og tubag. Pero until now, di gihapon kasabot. Sir John, Solangon, yes sir, good evening. Ato ang tawag ining President sa Lower Council sa Lay Catholic Apollos, good evening sir. Ma'am Teresita Chavez, good evening. Nimo ma'am og sa imong tibok pamilya. Sir Efren Gala from Danau, Cebu, yes sir, good evening. And also kay Ma'am Ay Milaag. Okay, tinuod ba nga si Pedro Paris Katoliko? Una sa Santo Papa. Siya ang pinakaunang Santo Papa. Mabitaw nga ang iyang letter, kanang first letter o second letter niya, gitawag na siya Catholic Epistles. Nga naman kay San Pedro Katoliko. Sir John Ray, si Kuya, yes sir, good evening. Ma'am Angel Latamunan from Dumaguete, good evening. Sir Greg Jim, good evening from Misamis Oriental. Okay, so kini nga topic nato, Katoliko ni nga topic. Dili ni, kung sukan pa ba, dili ni siya tawag ining outside the fold of the church nga topic. Internal ni. Pero before ko mosulod, og tubagon ako si Brad tawag ining Alvin Gitamundo kay grabe man siya panghagit. Mahagit na po sa debate niya. Kato nahagit sa kuwag debate din niya. Aman mo sipot. Karoon na po nahagit asad. Sir John Carlo de Velos, good evening. Sir Juanito Javier, good evening. So, pero tubagon ako siya. Pero naakoy ipasiunadaan nga kining ato ang gitawag og pagtuo sumala pa ni Ginoong Jesucristo et porte inferenon prevalibunt adversus iam. Muna pulong sa Ginoo sa Latin. Et porte inferenon prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog niini. Og usa sa gitawag og meaning kanang gates of hell or tawag ini nga inferenon, kanang gitawag og tawag ini nga the gates of hell. Sir Daniel, good evening sir. Kanang the gates of hell, usa sa mga meaning ana apostasy and persecution. So apostasya og tawag anang pagpanglutos. Sa kuno ang anong minyo lagi si Pedro ay kana nga panahon wala pa man giimplementar ang tawag ining disiplina sa pagkadili ninyo. Kay nagsugod si Kristo sa pagsulti nga mas maayo nga mga lagad niya dili minyo katong na naman San Pedro gipili naman niya. Mao na nga tawag ining minyo sang daan. Dili kay diha pa pagpili ni Kristo diha pa sa nagminyo no. Minyo na siyang daan. After on that, pag-implementar sa vow of celibacy, atong gingon ng Ginoong Jesucristo nga may nagkalinlaing hinungdan nga di makaminyo ang tao o sa sang mga dako nga hinungdan kining gitawag og tungod sa gingharian sa Dios. So, si bisan kinsa nga makasunod niini, pasunda or padawata. So, pagsulti ni Kristo ana diha pa effective ang gitawag og balaod. So, buti pasabot kay gitawag man San Pedro before na nga balaod, so exempted siya. Mana Mr. tawag ining Jameson Araw. Kinilarawan nga nang gibutang man na sa inyong simbahan nga dili man na makaluwas. Okay, sa pinag-ingon nimo nga makaluwas ta. Amo ang tawag anang mga ribulto. Nagtuon mi kang Kristo nga amo ang manuluwas. Pero nga na aming mga ribulto kay amo nang paghinumdom nila nga naay koneksyon kang Ginoong Jesucristo kadto mga persona nga naay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Tanaw balik-balik na po no. Larawan, ribulto. Balik-balik. Di ta tawag ining makakuan, di ta usa na ba? Di ta move on. Nga naman kay sige balik-balik at pero nato lagi tubag.
Sir Larry Labrador, good evening. Wala mo dayon og debate. Mo lagi Sir Larry. Sir Christian Bantolan, good evening. Sir J.R. Suarez, good evening. Sir Roger Baruhabo Kalumpiano from Northern Samar, good evening, good evening. Okay, sige, tawag ini balik na. So pagsulti ni Kristo nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Sir Ray Milyar, sir, good evening. Ingon niya nga bisan ang ganghaan sa impero di makabuntog ni ini. Kabalo siya nga ang iyang simbahan lutuson. Lutuson din ang simbahan by way of physical persecution and by way of apostasy. Lutuson gid ni. Yes, Sir Jofet, yeah, si Ma'am Teresita Chavez, sir, usa ko ka born SDA pero karon sa Katoliko nako nagasimba sa sige ko paminaw sa imong program. Mao ni biya, grasya na sa Ginoo, Ma'am Teresita. And pasalamat na sa Ginoo nga gitagaan ka sa grasya sa pagtuo kay nibalik ka o nisulod ka sa simbahang Katolika. Sir Joel Baltasar, good evening, good evening. Ang atong program ang good Ma'am Teresita gigamit lang ni. Ang gigamit lang. Ang imong conversion is grasya na tungod sa imong tinguha nga makakat-on sa tinuod. Mo nang gitud-an ka sa Ginoo sa ato ang gitong programa kay para makabalik ka or makasulod ka sa simbahang Katolika. Ma'am Elisa Ferolino, good evening, good evening. Ma'am Sir Alger Maglasang, yes sir, good evening. Okay, sige, balik ta sa topic. Okay, so karon. So balik ta mga sir og tawag ining mga ma'am. So makita nato ang kasaysayan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naay physical persecution o nya pagkahuman na apoy apostasy. Ano sa amin nahitabo ng physical persecution? Ang physical persecution nahitabo ka na, ilabi na kato sa first 300 years, na ay nahitabo nga 10 great persecutions. Sir FS Gaming, makasantuson, si Archbishop Marcel Lefebvre. Kaya mo man gi-atake karon ni kuan ni Brad Alvin Kitamundok siguro, basi nakapangay na sigpasaylo kang tawag ining kang Father Darwin, sa sige ning atake, kinasuhay na gani sila, kay sige sila atake. Sige sig atake nga Father Darwin karon na po nangita na po Katoliko nga atakihon. Nya karon wala gipatawad katud pag yung tawag na makasantusan nga obispo ang iyang giatake gipasangilan pa niyang mason. Mo na ato ang tagaan og tawag ining tubag. Pero ako aon nang gilay una ang tawag ining foundation para masabtan ko ninyo. Okay, Sir Ronald Arnaiz, yes sir, good evening. Gibalik-balik mo lagi sir tinuod na. Sir Ray Inot, yes sir, good evening, good evening. Yeah. Inquire lang ko, bawal magkalawat kung wala kay nagkonfesyon. Kay kung mangalawat ka na wala kay confession, mahimo daw na og sakit sa imuha asa na nasitas. Kanang giingon ni Saint Paul, sir, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27. Kung mudawat ka sa lawas og dugo sa Ginoo sa paagi nga dili takos, nakasala ka batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Og kanang gitawag og sala, sakit na sa atong kalag, sir. O nya kana nga sakit ko sa kon pala cancer. Sa atubangan sa Dios, patay ta. So mo nang giingon nga tawag ining magsakita mo nang kabantay man ng uban nga magsakit bisan pag usa og tambal ihatag sa doktor di na maayo ngano man kay posible ang kalag-an na gi-cancer na. Mo nang kinahanglan og kumpisal. Yan. Ang ako lang sir ang pabunyag og pagkumpisal. Ay yes ma'am, adto ka duol ka sa inyong tawag anang pinakaduol nga parokya. Pagkahuman adto ka sa pari, ingnon nimo ang pari nga SDA ka dati. O niya pagkahuman isulti nimo ang tanan, pagkahuman ana bautismuhan ka, ambot lang wala ko kabalo kung kumpisalon ka or tawag ining pa naa kay himuon nga oath kay naman ni himuon nga oath ma'am na Teresita. Before ka bautismuhan or after the baptism. Kay siyempre pag madawat ka sa madawat yung bautismo katong sala nimo nga panulundon nga atong nasunod sa atong unang ginikanan o kanang mga sala natong aktual mapapas man na pinaagi sa bautismo, actual o original. So, mo lang naman, duol lang sa pinakaduol nga parokya kung asa ka nahimutang karon. Bro, J. Carlo Badinas, yes bro, may gabi ni mo bro, og sa imong tibuok pamilya. Sir Ray, Sir Ricardo, sige. Balik ta, mga sir, og tawag ini nga, mga ma'am. Okay, sige, kani, balik ta. So, mao na ang simbahan nga iyan ni Kristo. Sa first 300 years, asa man ko mo, na dool diha nga mga parishes ma'am sa imuhang kung asa ka nagpuyo karon ma'am na mga parokya kung naay mga parokya din ha dool ka sa ilang office pagkahuman makiistorya ka sa pari ana ma'am Teresita. Sir kanang nakakumpisal tas human pagkasunod adlaw nakasala og mortal sir dili ba nakapwede makalawat dili sir dapat gyud ka mangumpisal balik ana sir dapat gyud ka mangumpisal og balik di gyud pwede nga mga lawat ka sa level mortal ang sala. Okay, Mr. Brendo Anmao,
Tapos ang nagbutang sa larawan kaaway ay Diyos man na sa Romans chapter 1 verse 23. Sa Diyos man na dili man na referring sa larawan sa mga santos, Mr. Brindo. Sa mga Diyos man mabot giilisan nila ang Diyos. Kaya nag-ila sa Diyos. Kami wa man na mo ilisi ang Diyos. Kaya ang among giila ang matuod nga Diyos usa ka Diyos tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sir Rajomar, may gabi sir. Sir Lander Ignacio, good evening. Sir Jason Roman, sir, good evening. Sir Alger, sinambok na pud ka. Sige, balik ta sa tuwang tawag ining topic. So, ang first 300 years, na ang physical persecution. Atakihon gid sila by way of tawag ining persecution. Atakihon gid sila. Karon after sa 300 years, ni daog ang tawag ining Kristyanismo, ang atake na pod by way of apostasy. Kabalo ba mo nga sa panahon ni Arius o sa panahon nila Pope Saint Sylvester? Nasayod ba mo nga kana nga panahon pipila lang kabuok Katoliko na bilin ana? Kay majority of the bishops and Catholics at the time mihangop, midawat, migakos, mikaon sa irehiya. Sa irehiya ni tawag ining ni Arius. O sa manang irehiya ni Arius, si Kristo dili Dios. Mo nang irehiya ni Arius. Dili man si Manalo ang nagtudlo ana. Irehiya na ni tawag ining Arius. Karon, ingon ana iya, yes sir Ricardo. 1 year after pa mangumpisal sir unya sige simba niya mga lawat. Actually kung wala gi pare ang obligation nato at least once a year. Pero kung tawag ang duol ratong pare kung pwede every week kung pwede mangumpisal ta kay kita baya ang makasala beta kay atong sala sa unang-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Yeah, Sir Ricardo. Okay, sige, balik ta. So, pagtungtong sa 4th century, sa panahon ni Emperor Constantine, gubot ang Roman Empire. Nagubot sila. Sir General G, good evening. Nagubot sila. Nga naman kay mikuyanap ang erehiya, ang sayop nga panudlo ni Arius. Pila na lang kabuk obispo ang nabiling Katolikong tinuod. At that time, most of the bishops and most of the Catholics at the time, nagdala na lang sa pangalang Katoliko, pero ang faith, dili na Katoliko. Even ang tawag ining monarchy, even ang monarkya, ang emperador, even Constantine. Si Constantine at that time is na siya pagduha-duha concerning sa pagtuo kung si Kristo Diyos ba o dili. Sir Noel Bagay na. Yes sir, good evening. Yeah. Mawala ang validity for 1 year grace reconciliation. Actually Sir JP Orehenes, mawala ang tawag ining imong grace kung makasala ka. Wala na nagmatter kung pila ka tuig ana. Mawala lang na kung makasala ka. Okay, paano man to? Pasabot Ma'am Teresita, Sir Kate Jocalo, good evening. Okay, sige, balik ta. Sige. So, kung imong gitawag og tan-awon, mga sir ug mga ma'am, pipila na lang kabuk Katoliko ang nabilin na. Sumala pa ni St. Jerome, ni St. Agustin, ngun pa niya, basig pagmata na to, pagkaugma, ang tibuok simbahan, Ariano na. Di na mo to, nga si Kristo Diyos. Nga naman kay, nakuha man pag-ayo, ang pagbati sa emperador o imperatrice, ilabi na si Empress Constancia, nga tawag ining igsuon ni Constantino, nakuha niya ang pagbati sa among imperatrice. Sa maong gitawag og empress. Ang reyna man sa to ang termino. Nakuha niya unya ang reyna ni gamit sa iyang monarchical power. Aron isuppress niya kadtong mga obispo, kadtong mga Katoliko at that time. Sumotong niingon si San Agustin nga basig pagkaugma wala na kining simbahan Ariano na, di na mutuo si Kristo Diyos. So majority, onya ang defender of faith at the time, si Saint Athanasius, Bishop of Alexandria. Kabalo ba mo nga si Saint Athanasius kaunom gi-excommunicate? Kaunom gitangtang pagkaobispo. Liman ka ana, tangtangon ka pagkaobispo. Sa karon nga panahon, pagtangtangon ka pagkaobispo, grabe ang kuan. Kana nga silot, grabe na nga tawag ining silot. Si Saint Athanasius at the time, gitangtang sa gitawag o gitangtang sa pagkaobispo. Yeah, sa retro live stream. Asay na suko bro, bawal masuko. Mr. Brendo,
tawag ini gitubag na natakaan na, sa Diyos na may labot ng tawag ilang ributo sa mga santos. Wala naman na ributo sa mga santos. Balik-balik na punta. Okay. So, kana nga panahon grabe ang nagabatil ana, ang nagasupak ana kay ang papa at the time wala na gihigot tas liog ang papa. Hindi man siya kalihok tungod sa emperador ug tungod sa emperatrice. Di siya kalihok. So, mauna nga kana nga panahon ni Kuyanap, majority of the Catholics at that time mga Arians. Butang nato 1,000 ka buok, for example example lang. Usa ka libo ka tawag in Katoliko at that time, for example. Napulo na nabilin. Kung 990 ka mga obispo o mga Katoliko at that time, puro na Arian. O apil na St. Nicholas, Sir Bemar. Apil na siya. So ang depensa pag-ayo nga diin mao ni pagtuon namo na magmisa gud ng mga Ariano. Mga obispo kasi ang nagbunyag ni Emperor Constantino kay si Bishop Eusebius of Nicomedia. Usa ka Arian. Puti nagbunyag niya. O ba ito, gi-question ang validity sa iyang bunyag kay tawag ining na may defect si kuan, na may defect si Bishop Eusebius. Pero mo nagiingon nga bisan pag na-defect ang naghimo sa gitawag sakramento pero tungod anang prinsipyo simbang Katolika nga ex opere operato mahimong valid ang sakramento bisan pag na-defect ang tawag ining kuan, ang tawag ining unsa na ang tawag ining nag-administer sa maong gitawag og sakramento. Sir Stephen Dail, excommunicated bago si Sipis Dili. Binutbot man yung sa excommunicated si Sipis. Karong possible karong tawag in after the July 1. Ang consecration na ay ipagawas nga excommunication pero para sa kuha invalid. Anong invalid man may hustisya. Di man nimo pwede excommunicate ang tawo nagupot sa gitawag og pagtuo. Ilabi na kung nagupot ka sa otoridad, nga gigamit nimo ang otoridad pagpangabuso aron isuksok nimo ang imong kaugaling mong pagtuo. Di man na pwede. Ayan, istorya sa radar. Yeah. Okay, samot ang inyong pundok, Toy. Mawala lagi sa tubit o sa ano. Sir, may kaluwasan ba kung mga ginikanan nangamatay na sila na asa pagtuo sa SDA? Kung na ay nakapahibalo nila, ma'am, o niya pagkamanwa sila mudawat, ang giingon sa Ginoo, ang dili, ang wala nako, malaglag yun. Pero kung may nakapahibalo nila, nya nagtubo sila nang panahon niya, nagtuo sila nga ang SDM mo tinuod niya, way nakatudlo nila, tawag ining ato ng isandig ang ilahang mga kalag sa kaluoy sa Dios. Sir Ara, Villanueva, sir, good evening nimo og sa imuhang tawag ining pamilya. Okay, sige, balik ta sa ato ang tawag ining topic. So, ako alang gi-establish daan nga naagi mahitabo ngayon ana nga sitwasyon. So, unya kanak nga sitwasyon simbahang Katolika nga nahimong majority ang mga dili magtutuo nas masubli gyud na. Masubli gud na og ilabi na sa karon nga panahon. Sir Marty Bakong, good evening. Wala ko kasulod, sir. Action ko sulod, wala ko kasulod. Di man siya pa-comment. Di siya pa-comment, sir ay. Oh. Sir Romeo Mahinaya, sir, good evening. Di siya pa-comment. Yan, kita-kita pagdebate. Tawag ini ko, ko pamasihan. Ginoo ko. Unya na mo, naray panahon. Tawag ini magkatubang na atas umabot. Okay. Sige, tawag ini balik ta sa ato ang tawag ini issue. So, naagi na ingon ana nga panghitabo. Ang kinabuhi simbahang Katolika dili ta haruhay. Most of the time sa kinabuhi sa simbahang Katolika, grabe ang iyang pag-antos. Sir Manny Corobia, sir, good evening. Sir, kapila ta dapat magkumpisal kung walay pare nakas pinakatubo-tumos bukid, sir, nya layo kag tawag ilang simbahan at least once a year, ilabi na sa panahon sa Semana Santa. Pero kung duol kag parokya, naara sa inyong silingan ang tawag ining pare, kung pwede gani mahimo, dapat once a week. Kung pwede. Tinuod na Ma'am Teresita. Tinuod na. Okay, sige, kini. Karon. So ang nahitabo, kana nga tawag ini nga faith, gisilyuhan na simbahang Katolika by way of the Council of Nicaea, the first Council of Constantinople, og kining Ephesus og sa kining Chalcedon. Kanang unang upat kag tawag ng konsilyo mao na ang nidasok, gidarok na nagsakto ang relihiya. Nga dili na mo ipagtuo sa Iglesia Kristiyana. Mao ni pagtuo sa Iglesia Kristiyana nga si Kristo matuod nga Dios og matuod nga tao. Si bisan kinsa manudlo nga si Kristo dili Dios.
let him be anathema. Mo na gisulti ni sa simbahang Katolika. And at the same time kana pud nga panahon mao pud na ang pagkanon sa tawag ini nga scripture. Kay tinuod gyud ang tanan. Tinuod na si Richard dito. Sir Edgar Agay, sir, good evening. Ang bata 8 days to Leon. How about sa mga batang babae, sir? Unsa pud ang tawag ining pamaagi? Naamang gihapon sa offering. Offering gihapon na, sir, pero di walay pagtuli. Kay inferior ba ang babae sa lalaki? Tinuod na, sir, Kuya Gads, tinuod na. Sige, tawag ini nga balik ta. So karon sa dagan sa kinabuhi simbang Katolika, tungod sa kinabuhi niya nga gi-persecute siya by way of apostasy, pagtalikod sa pagtuo, nahitabo na pud nga gi-persecute na pud siya by way of immorality. Sa unsa man ang panahon na sa pag-exist ni John the 12, Alexander the 6 nga mga Santo Papa, ug naapay uban pa mga pipila ka mga Santo Papa nga nagbuhat og kabuang. So bot pasabot na question na pud ang morality. So ang simbahan ni barog na pud. Di barog na pud sa tawag ining kuan. Ni barog na pud concerning sa iyang faith and morals. Ngano man kay again wala nagmatter ang simbahan sa iyang kabalaan sa iyang membro. No. Nagamatter ang iyang kabalaan kang Kristo dili sa mga membro. So karon ang nahitabo sa dagan sa kapanahonan, grabe ang depensa sa simbahang Katolika. Onya pagkahuman na ay gitawag og outside assault nga nahitabo pag-abot sa 16th century sa panahon ni Martin Lutero. Sa panahon ni Martin Luther. So si Martin Luther, ang iyahang tawag ining katuyuan lang unta at that time is Reformation, pero tungod sa iyang garbo, so ang nahitabo naghimo na yun sa rebellion. Naghimo na hinuon siyang tawag ining nagrebel siya ba kung baga. Nga gisupak ito papa niya. Nag-create siya iyang kaugalingong doctrine. Nag-establish siya iyang kaugalingong teachings bunga sa iyang kaugalingong panabot. Ngunang i-condemn siya ni Papa Leo gihapon. Exordio Domini, kung wala ko masayop sa tawag ining document nga gi-issue ang bull sa excommunication nga gitawag siya og tawag ining heretic. Erehe siya. Yan. So, kana pud nga panahon mga sir og tawag ining mga ma'am. Kana nga gitawag og time, maupod ng panahon na nga ang mahal nga Birhing Maria kanunay nagapakita sa simbahang Katolika. Pinaagi sa iyang mga visionary. Established naman ang public revelation. O sa man ang public revelation, mauna ang mga official teachings simbahang Katolika or mauna ang divine revelation. So aron maghatag og warning ang inahan sa iyahang gitawag mga anak, kinaaman si function to tawag ining to care the children of God. Naaman si function anak pinagi sa pagsulti ni Kristo nga inahan ania ang imong gitawag og anak. Nag-ingon mason huna ra lang si Daniel mo na akong tubagon ron, sir. Ako lang gi-establish the answer ba kay para masabtan ko ninyo. Unta sundan ninyo ang ako ang tawag anang gisulti kay para masabtan ninyo ang ako ang point. Karong ako answer Erson this coming June 21. Asa ba to nga ko ang kuan diri? Ay dali lang ha mga sir ha. Kini hinuong tawag ining gamiton di na noon makita. Dara lang ha. Okay. Ayan. Sige. So, pagtungtong sa 1634, nagpakita ang mahal nga Birhing Maria kang Mother Mariana de Jesus Torres. Yan. Okay, naa din si Mother Mariana de Jesus Torres. Okay, It was February 2, 1634, and the daughter of Saint Francis of Assisi was praying at midnight in the chapel of her beloved convent of the Immaculate Conception in Quito, Ecuador. So, nagpakita ang mahal nga birhen kang Mother Mariana de Jesus Torres, 1634. So, 1517, 1617, 100 years, not less than 100 years, nagpakita ang mahal nga birhen. Na ay gisulti ang mahal nga birhen na kinahanglan manon sa karon nga panahon, mga sir ug mga ma'am. Wala magbantay ta, ngano man kay na ay gisulti ang mahal nga birhen at the time. 1634 ha. 1634. Ibutang gyud ninyo na sa inyong unahuna, sa inyong kasing-kasing.
1634 nahitabo na. Wala pa ang tawag ining 18th century, wala pa ang at that time dili pa establish o dili pa natukod ang tawag ining Masonic society or institution, wala pa. Pero gisgutan na sa mahal nga birhen 1634 pa. Yes, Sir Arnel Pebinto. Yes, sir. Good evening. Nagkagrabe naman ang panghitabo sulod. Ay, yeah. Kinahanglan ato nang kinahanglan i-recognize ito na, sir. Nga tinuod na nga tawag ining nang hitabo. Kaya kung di na ito na-recognize, di ta makadetermine sa tama o mali. Kaya wata ka bante ba, mabuhat ta, imbis mo ang itong tumong tinguha mo, malagat mo sa Diyos, ato na mahinong ginsulto ang Diyos, mabuhat ng mga butang, supak sa iyahang gitag pagtuo. Okay, Mr. ako dili, pamino lang sa mo. Kaya dili pa maniin nyo. Di pa maniin nyo. Okay. Dinhi. Ingon pa sa mahal nga birhen, thus do I make it known to you that from the end of the 19th century and especially in the 20th century, in what is today the colony and then will be the Republic of Ecuador, the passions will erupt, that there will be a total corruption of customs. For Satan will reign almost completely by means of Masonic sect. Ingon sa mahal nga birhen, 1634 wa pa natukod diha ang Masonic tawag ining lodges. Yan ang mga Masons. Wala pa natukod. Pero gisulti na sa mahal nga birhen. Nga ingon pa niya, there will be a total corruption of customs. For Satan will reign, maghari ang yawa, almost completely by means of Masonic sect. Kining tawag ining mga Masonic na sekta. Nagtuogan niyo kining mga sulpot ng mga tagak sponsored by the Masons ni. Nga naman, ang ilang tumong tinguha to destroy the Catholic Church. Okay, karon. The same will happen, okay. Same tawag ining kwan. Diara. The first significance is that at the end of the 19th century and into the 20th century, various heresies will be propagated in this land, then a free republic. Nganong free republic man ang gisulti sa mahal nga birhen diri. Kay one of the tawag anang ideology sa Mason kanang tanan ta pantay. Pero komunista ba? Tanan ta gitawag pantay. Og even ang ato ang faith pantay na tanan. Kutob sa nag-ilag Dios tinuod ng inyong Dios nga giila. Regardless kung usang pundok ang imuhang gituuhan. Mabaptis ka man, mamuslim ka man, maiglesia ni Manalo ka man, sa Badingkoy ka man, or maborn agoy ka man, makatoliko ka man, sa pangunahuna sa mga Masons, pariho ro ng Diyos inyong gituuhan. Nagmatter lang mo sa gitawag og pangalan. Nya dili man na mo itudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya ang gitudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo na ay one faith, one Lord, one God, one baptism. O sa kapagtuo, dili pwede daghang pagtuo. O sa ka-Diyos, dili pwede nga nagkadaiya ng Diyos. Mo ni pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So, mo na, nga niingon ang mahal nga birhen, ingon pa niya, the first significance is that at the end of the 19th century and into the 20th century, various heresies daghang gitawag og mga erehiya nga mukuyanap sa kayutaan. Mukuyanap sa kayutaan og kining maong yutaa mamahimong libre ng tanan. Then a free republic. As these heresies og kining maong erehiya spread and dominate. Mukuyanap ni unya mo dominar. By way of unsaman? By way of Masonic sect. Mudominar sila. So buot ipasabot, dili siya tawag ining majority. Minority ang katong iyas Ginoo. Ang majority katong gipanguluhan or tawag ining gigiyahan sa Masonic sect. Mao ni mo majority. O niya ang ilang panguna-huna maoy sundon. Tato ang basahon. Nga sir o gatawag ining mga ma'am. Nato aning asabat ko dirito nga ako ang kwan. Dali lang ha mga sir ha. Dili ni mao. Dara. Alta Vendita. Yan. Okay. Kining Alta Vendita, kuan ni siya mga sir og mga ma'am.
kining unsa na kanang one of the documents sa ba ni bali-bali man dali lang ang tarungan nila og kuan do kuha man itong original dida dali lang gusto na ko nga tawag ining kuan eh usa sa ilang mga prinsipyo magpasulod sila ilahang kaugalingon nga kuan ilahang kaugalingon nga tawag ining tao dili nila patyon ang Santo Papa pero magpasulod sila og ilang kaugalingong tao og paningkamutan nila nga mahimong papa kay para ang ilang pangunahuna mao'y implementar sulod sa simbahang Katolika. Ngano daghan man kayo mo Diyos. Say nasulti ni mga naa may Diyos, Mr. Ruales. Tanawa balik-balik na po taning atong isyu. So naman taon mo eh. Hagbera man ang taon na mo nagitubag. Wa man may Diyos in taon. Kinama may usa ka Diyos. Tawahan na yun eh. Awa mga sabadikdik sir na silatan ng irihin na pagtuo mason siguro og founder tinuod na sir and tinuod biya si Ellen G. White James White mga Mason yan yes sir Duque from Tupi South Cotabato good evening samot lagi sir Elson unsay meaning sa sir yes sir Rogelio Perez yes sir good evening from Carmen CDO good evening Sir Yang Solin yes sir good evening maayo kay naa ka nindot kayo topic ni Sir Bemar Bangkulungan. Good evening. So, ang prinsipyo sa mga Masons, ang prinsipyo nila, nga di nila gubaon ang trono San Pedro, pero gamito nila ang trono San Pedro kay para i-implementar ang ilang pangunahuna. Mo ano ilahang as per alta bendita ha? Katong tawag ining na kuan ni Pope ilabi nila Pope Leo. Kita nila, mo ni ang blueprint sa tawag ng mga Masons. Mo to gina-condemned ang tawag ining Masonic institution. Gina-condemn sa simbahang Katolika. Muna, until now, ang sugo simbahang Katoliko, pag mamembro ka na sa Mason, nakabalo kang ginidaan ka ana, automatically excommunicated ka. Muna pagtuo simbahang Katolika, din na ako ha. Muna pagtuo sa simbahang Katolika. Sir Edgar Giputulan from Las Piñas, sir, good evening. Sir Tantoy Cabardo from RTR, good evening. Nag-ingon, dili ta magbaton og laing Diyos. Kasi panasultin ni mga simbahang Katoliko nagbato og laing Diyos. Diba? Basado ng verse 16 ana Mr. Ruales, ayaw pagbutang-butang si imong isig katao. Disgrasya jud kana. Okay, sige. Labot ba 7 books ato kator gospel nga wala sa dako kining Gnostics o Apocrypha labot ba ang 7 books dili sir. Kana mga Apocrypha para sa tuwa mga good hidden books na apil nila ang mga Gnostical books. Pero sa tuwa kanang 7 books mo ng Deuterocanon. Sige, balik ta sa tuang tawag in topic nawa na nung ko da. Nawa na ko. Gusto na ko i-establish mga sir before ko mo adto ang Archbishop Marcel Lefebvre. Yan. Atong giingon ni tawag ining ni Brad Alvin Gitamundok nga Mason ko no. Muna gusto na ko i-establish bang unsay pangunahuna sa mga Masons. Unsay pangunahuna sa mga Mason. Yan. Okay, maugin sir Kuya Gads tinuod na. Wala magbutang-butang. Then mag-provide kag teaching simbahang Katolika Mr. Ruales nga ang simbahang Katoliko na ay Diyos. Kaya kung di ka maka-provide sa tudlo sa Iglesia Katolika nga ang simbahang Katoliko ng ilang Diyos na makakagyod. Nagbutang-butang kagyod. Sige, balik ta mga sir ug mga ma'am. Sige, balik ta. So, pag-abot sa 20th century, hinay-hina nga i-infiltrate sa Masonic sect ang simbahang Katolika. O even sa panahon ni Pope Paul VI o sa panahon ni Pope John the 23rd, Sir Romeo Balanda, Sir good evening. Sa panahon ni Pope John the 23rd, aware na sila ana nga naa na ng maong grupuha nga naa sa sulod sa simbahang Katolika kay even ang mga tawag ini mga leaders sa simbahan mga masuna. Unsa may akong prueba? Ang prueba nako mga sir og mga ma'am kining statement ni Monsignor Marine. Si Monsignor Marine tulo maguna sila, Monsignor Marine, Father Charles Moore, buhi pa karon. Pwede ninyo na i-search mga sir og mga ma'am. Father Charles Moore. Yan. Ganang nagsulat ining kuan. Nagsulat ining murder in the 33rd degree. Kining writer ani. Nana siya bagong libro. Kini naghatag lang ko ani salamat kayo sir dili na ko ito kong pangalan.
Giingnan ra ba ko nga tawag ining wa magkikitinud kwarta hipobre ra man pug ko. So pag na mo hatay sa kog libro ay nindot kayo labi na gikas gawas. Nindot kayo ay pasalamat kay ko kay tawag ina ami na ay reference kung baga. Nya kini mga kana bitong naasulod simbang Katoliko, Katolikos ngalan pero erase dako. Suko na sila nga makabaton ta ani mga libro ha. Okay. Sa kuno. Yan kasi lagi nag-ingon na ginumo Sir Wallace nga Diyos na among mga ribulto. Pag gini mo. Okay. Okay. So, tulo maguna sila. Monsignor Marine, Father Charles Moore, and also Cardinal Gagnon. Si Cardinal Gagnon, gi-appoint na siya ni Pope Paul VI to investigate kung kinsa ang mga Masons nga naasulod sa simbahang Katolika. After Second Vatican Council na ha, gitagaan niya kinaalan ng mga obispo ng reklamo. Nanaan niya mga mason nga mga obispo nga naa sa itong hierarkiya. Nangreklamo na sila. Naan niya mga mason. So, gipa-investigate sa hilom. So, naay gitawag og Gagnon investigation. Nag-investigar si primero na Archbishop man na siya. Archbishop Gagnon. Tubagalan ninyo Sir Wallace. Kaya pa di ko maputol. Archbishop Gagnon. Antod nga nahimong kardinal. Gipa-investigate siya. Og nakit-an niya sa maong gitawag og tawag ining investigation og even gani ang testimony ni Father Charles Moore kanang gi-interview siya nga naagyoy mga dagko nga mga obispo nga naa sa office sa simbahang Katolika naglingkod. Tama Sir Kuya Gads. Dayon niingon si tawag iling si Pope Paul VI, the smoke of Satan has entered into the church. Kay kabalo siya nga na ay mga mason nga nisud dinhi simbahang Katolika. Kay ang yawa manggod mga sir ug mga ma'am, dili sila makakuan ang evil manggod. Dili sila makatawag ini maka-counter simbahang Katolika head to head. Tanawan ng protestante. 500 years na lang sila pero wag yun naguba ang simbahang Katolika. Di ba? Imagine niyo ha? 500 years na lang sila. Wag yun nila maguba ang simbahang Katolika. O mo na pinakadugang nga persecution. Kay katong 300 years, wa man tumabot og 300 years katong 10 great persecutions katong gipang ihawon sila. Karon, mo ni pinakadugay kining mga tagak. Oh, kining mga tagak. 500 years na sila sik atake simbahang Katolika. Karon kay dili man nila matawag ining maatbang, di po na mo sulod Sir Erson. Di po nila maatbang ang simbahang Katolika head to head. Mo na kinahanglan kining i-infiltrate. And based sa investigation, actually natin dokumento ni. And based sa investigation nagihimo ni Cardinal Gagnon o ni Archbishop Gagnon na ay mga obispo nga naghupot og mga key positions nga naa sa simbahang Katolika nga mga Mason. Mga Mason. Ang siyempre kung Mason ang obispo, mag-secret yun na siya pag obispo niya, na pareha sila kinaiya. Di ba? Pareha sila stand. Di yun na mag-appoint og obispo, di yun na mag-consecrate og obispo, kung dili pareha niya og stand. Muna, niingon si Monsignor Marine, ingon pa niya, our hands are tied. Gipang gapos ang among mga kamot. We can do nothing because it is Masons who occupy the key positions. Mga Mason, kinsa man unsa man ang tawag ini mga key positions at sa karong nga panahon. Kining congregation of bishops. Kining sa liturgy. Isa pa, daghanay. And siyempre ang Secretary of State. Sa panahon ni Pope Paul VI, nahibaw-an ni Pope Paul VI nga ang iyang Secretary of State Colonel Bilot. Kung ako masayop. Usa ka Mason. Ang head sa Congregation of Bishops o sa kagitawag og Mason. Siyempre, pag mupili na, parihag yun yung kinaiya. Kay para, usa ang ilang tawagan ng una-una sa paggamitan nila ang simbahan, kay para i-implementar nila ang ilang kaugalingong gusto. And, mo gina akong kuwan, naa magi eyewitness kining writer ini
Father Charles Moore. And iya hanang ginitali, ingon pa niya, puslan man nga hapit na kumamatay, ako aning isulti. Kung maingon sila nga mali ko, ipagawas ka tong ganyon investigation. Nga iyang gipasa sa Santo Papa. Gipasa ni Kaldang ganyan sa Santo Papa. Until nawa na gipagawas kay dito mahibawan kinsa ng mga obispuha nga mga mason nga naa sa key position sa simbahang Katolika. Mao ni mo pakuyanap. Mupakuyanap sa tawag ining sayop nga tawag ining tudlo mo na maabot ang panahon na kita mga Katoliko maglibog na ta. Asa magid ani di bang simbahan di man ingon ani? Nga gitudlo man sa Santo Papa ron, tanawa to ni Agi. Long-standing doctrine nato, Mary Co-Redemptrix and Mediators of all graces. Siya maghihimo nila, inappropriate. Di ba? Obispo ni tudlo. Obispo. Kuan pag yun, tawag anang prefect pag yun sa Sacred Congregation of Doctrine of Faith. So tama ang gisulti ni Cardinal Gagnon ni Father Charles Moore na infiltrated ang simbahang Katolika. And katong sa tawag ining sa mga komunista, not less than 8,000 communist. Gipasulod simbahang Katolika, sumala pa ni Biladad, ingon pa niya, karong panahon na ane mga kardinalis, na ane mga obispo, nga mga komunista. Muna kabantay mo, sa tong gobyerno karon na anay tawag ina mga pari magrally. Nga naman, tungod kinahanglan sulod simbahang Katolika. Nagsulob og sutana pero ang ideolohiya dili baruganan sa Iglesia Katolika, ang ideolohiya pangkomunista. Ano sa aman na nagsugod? Nagsugod na sa dihang nangabri si Papa Juan 23 sa purtahan sa simbahang Katolika. Ang simbahang Katolika magod, close mo kay simbahang Katolika. Iyahagi ng tawag yung tabunan. Nga naman, kay di siya gusto nga masudlan siya og kining tawag ining mga yawa, mga nasulod. Una kaniad to, pag makitaan ka nga naa kay writings, even period nga masabtan sa simbahang Katolika nga kanang imong gisulat nga libro na ay ka na imbitong erehiya, ibutang na sa tawag ining kining forbidden books. Nga di naka tanawan sa Hanskong kaniadto, Hanskong, Skilibix, gipangtanggalan ng lisensya. Ipangtanggalan og tawag ang lisensya. So ingon ana mga sir, ingon ana ang kinabuhi niya. So karon, tama ang gisulti sa mahal nga birhen. At the end of the 19th century and into the 20th century, various heresies will be propagated in this land, then a free republic. And these heresies o kining maong mga erehiya mukuyanap og modominar sa tibuok kalibutan. And by way of light of faith will be extinguished in souls by almost total corruption of customs. During this period, there will be a great physical and moral calamities, both public and private. Ingon pas mga birhen, the small number of souls who hidden will preserve the treasure of the faith and practice virtue will suffer a cruel, unspeakable, and prolonged martyrdom. So buot ipasabot, makita na to, kay mukuyanap man ang maong gitawag og erehiya, mukuyanap, modominar man siya, pero na ay maghupot ni anang moong pagtuuha nga gagmay. O nya, di man na mabuhi kung way mag-lead ana. Dili man na mo barog kung way mag-lead ana. Pabutaw ni ingon ang mahal nga birhen nga, kanaapod nga panahon, magpadala ko ako ang pari nga, gihigog man ako pag-ayo. Nga maoy tawag ining mag-lead ba kung baga para ibalik ang pagtuo kay karong panahon na wala na. Kung sa kuan pa ba nagkatibulaag na ang kuan, nagkatibulaag na ang tawag ining mga tao kay musukan pa ba haom na kay sa trend karon nga panahon. Instead of ang panahon mo ay ihaom sa pagtuo, karon nga panahon ang pagtuo mo gihaom sa ato ang trend karon. Kung nahulog nga ang faith mo ay ni-adjust sa ato ang palibot. Nabaliktad, imbes ang simbahan mo bitbit, ang simbahan ang gibitbit. Ingon ana ang nahitabo karon mga sir ug mga ma'am. So ano sa aman ang nagsugod? Sa dihang nangabri si Papa Juan 23 sa pultahan ug mga bintana sa simbahan. Nagtuo siya nga
Please kung hangin ang musulod. Please kung hangin ang musulod, ni ining maong gitawag og simbahan na. Mo ni pagtuon niya. Pero dili, dilubyo ang nisulod sa simbahang Katolika. Daghang mga nangadaot. O ginay-hinay, nagakunhod ang ihap sa atong mga pari. Iba man ang paborito sa yawa. Paborito sa yawa nga, maghinay-hinay o kakunhod ang mga pari kay para wala na mo administrar sa mga sakramento. O man na. Patyon una niya ang mga pari, hiluan una niya ang mga pari, kay para wala na mo administer og sakramento. Pag wala na mo administer og sakramento, daghang kalag maimpyerno. Mauna mga sir og mga ma'am. Sir Our Lady, there's Naya, mason ang papa karon sir, wala ako nakabalo wala ako nakabalo sir, wala ko idea. O tawag ining mason ba siya? Wala ko idea. Akong pagtuo Sir Christian si Archbishop Marcel Lefebvre. Karon, so naitabo nangabre nagpatawag og council ang Second Vatican Council. And one of the tawag ining experts nga naa dinha nga nahimong member sa tawag anang preparatory commission si Archbishop Marcel Lefebvre. Yan. Sige, ato isgutan kay ingon man sila nga tawag ining Mason daw. At least ako ang nag-establish ang tawag ining partial information concerning sa ideology sa tawag ining mga Mason. Kaya para atong tanawon ba kung tinuod ba gyud nga Mason gyud si Archbishop Marcel Lefebvre. Yan. Si Archbishop Marcel Lefebvre naordinahan siya pagkapari ni adtong September 21, 1929. Nya ang nag-ordinaan ni og nagkuan daw tawag ining nag-consecrate ani kay si Cardinal Linart usa man to ka Mason. Yeah, naay mga record nga usa siya ka Mason pero ang pagka-Mason di man na mapasa. Dili man na mapanunod ang pagka-Mason. Dili na mapanunod ang pagka-Mason. Okay. So naordinahan siya ni adtong September 21, 1929. Nisulod siya sa tawag ining congregation nga Holy Ghost Fathers ni adtong 1932. Pagtungtong sa 1947 gihimo siya Vicar Apostolic of Dakar. Nga tawag ining nahimo po siyang apostolic delegate ni adtong 1948, September 22, 1948, and he was appointed the apostolic delegate or the Pope's personal representative. Kung Mason pa siya, di siya tagaan Kung Mason pa siya. Kung Mason ka, 1948. Kung masayop pa na, Papa Pio XII. Kung masayop. Okay, for the whole French-speaking Africa, a mark of the great confidence placed on him by Pope Pius XII. Papa Pio XII. Okay. He was appointed as the first Archbishop of Dakar on September 14, 1955. O yan, naitawag ang writings ang kanang mga iyahang mga kaning iyahang bitong mga kritiko. Kanang grabe ka kritiko niya kini si Father Jean Anzivo. VUI man eh. Ingon pa niya. During this 30-year apostolate in Africa for the role of Monsignor Lefebvre was of the very highest importance. His fellow missionaries still remember his extraordinary missionary zeal, extraordinary missionary zeal, which was revealed in his exceptional abilities as an organizer and man of action. Kung Mason pa ni, si Archbishop Marcel Lefebvre, di ni makatukod og ani nga tawag ining mga institusyon. Og tawag ining magka-organize og Catholic yun Catholic na una-una. Katoliko nga una-una, Katoliko nga community. He persuaded a number of congregations which has previously shown no interest in the missions to undertake work in Africa. He was responsible for the construction of large numbers of churches and the foundation of charitable works of every kind. They are all agreed in recognizing his magnificent career, his courtesy,
his affability, his natural and simple distinction, the dignity of his perfect life, his austerity, his piety, and his absolute devotion to any task which he undertook. Dili man ni kuan, dili man ni tawag ini kuan, dili man ni kanang tawag ini nga unsa na dili man ni ano bitong dapig kritiko man ni Archbishop Marcel Lefebvre. Mabuti pasabot kung imong tan-awon karon ang French speaking Africa, grabe sila ka simbahan katolika. O tanawat tong pag-issue ni katubitong blessing sa same-sex blessings katong gi-approve ni Pope Francis. Kasi nahitabo sila pinakaw ni supak. Mo nang produkto ni kuan, mo nang produkto ni tawag ini kuan. Mo nang produkto ni Archbishop Marcel Lefebvre. Sir Daniel, yes sir, ako pang gitrabaho sir, Sir Daniel. Apa ninimbaw na side nga magkamatikod sa kausaban sa Katoliko nga nahitabo sa lud miaging 50 ka tuig karon tataw nga gipaubos na ang pagtawad. Tinuod na sa Tornino, tinuod na sir sa tinuod na. So, karon ang hitabo naghimo og misyon pagkahuman gipili siya ni Pope John XXIII isip usa sa mga Central Preparatory members sa Central Preparatory Commission sa Second Vatican Council. So sila na naghantay sa mga dokumento. Pag abot na sa council, katong ilang gipanghanay gipanglabay to. Kay gipulihan o tawag ini mga dokumento nga gipang-create nila Bonini. Ilabi na sa tawag ini sa letter G. And Archbishop Anibal Bonini naka-testify, nabuhi pa man na karon si Father tawag ining Charles Moore appeal sa investigation ni Cardinal Gagnon nga si Archbishop Anibal Bonini nga architect sa Novus Ordo Missae o sa Kamason. Okay, on 23 January 1962, Monsignor Lefebvre was appointed Bishop of Tulle in France upon the personal insistence of John XXIII. Liman ka ha, tawagan kay ang sulti man gud ni Brad Alvin Gitamundok naday intention, naday kagustuhan si tawag ining si Archbishop Lefebvre nga mamahimong mamahimong Santo Papa. Kung naa pa siya kagustuhan, di na sa sigig balibad. Actually sige sag balibad pero i-insist Santo Papa. Gina-insist ang posisyon. Gina-insist sa Santo Papa nga dawatan ning posisyon na. Nga Pope Pius XII o Pope John XXIII. Gina-insist nila nga mauni dapat imuhan yung dawaton. Kung naapay yung nakuna si Archbishop Marcel Lefebvre, ay wala na. Cardinal na. O na ay mga nakoy nabasa nga mga usa sa mga document nga gi-offeran siya og cardinalship pero wa niya gidawat. Kung naapa siya katuyuan nga gusto mahimong papa, dapat iyan ang gidawat. Kay kung sa kan pa bagi buhat-buhatan ni Mr. Gitamundok si Archbishop Marcel Lefebvre nga tungod dos tinguha ni Archbishop Lefebvre nga mahimong papa mo nang giguba ng simbahang Katoliko. Hibaga dili mo na mao. Tinuod na Sir Jake tawag ining Pedro. Tinuod na. So, ingon ana mga sir ug mga ma'am. So, sa dihang nagdagan ang tawag ining Second Vatican Council, bisa gipanglabay to ang ilang mga documents. Limang kag ang tawag ining ang preparasyon 2 years good. 2 years before the council. Sir Richard Bautista, good evening sir. 2 years before the council. Pag-abot sa council gipanglabay to ang ilahang tawag ining mga document. Nabireklamo sa Archbishop Marcel Lefebvre. No. Kay at that time minority sila. Og siya ang head, kung ako masayop, at that time sa tawag ining group of the traditionalist bishop. Kanang ang title nila or ang ngalan nila Chitos Internationalis Patrum. Sir Joseph Mercadal, good evening. O Quitos International, actually Chitos na sa ang hibawan. Chitos Internationalis Patrum. Siya ang tawag ng head ana, uban sila ni Cardinal Ottaviani. Nagkatawa magugo sa gisulti ni Brad Alvin Gitamundok nga kuno banta daw lapin daw kay nagakuan daw sila sa tawag ining kato daw ang dapat Latin gid daw kay ang manuluwas magikan daw diha sa taka ron taon
Pataka, pataka lang ba? Ana ba? No. Nya, usaon na lang to sila Carlo Tibiani. Usaon na lang to. Kato mga hardcore man puto nga mga traditionalist bishop. Usaon po sila. Di ba? So sila to ang nakigbugno dito. Sila nakigbugno. Kung basahon nimo tong dokumento ni katong the Rhine of the River Tiber. Kung basahon nimo ang tawag ining document, kuyaw kayang mga liberal and modernist bishop. Kuyaw kayo. Gigamit nila ang ilang kwarta o ang ilang power. Kadtong mga bishops ng mga minorities nga naa sa mga third world countries. Ilang sultian lang buto lang kaunya, taas lang imong kamot, kami ni bahala mo bahamatag sa inyo. Ako ni bahala, kami ni bahala sa inyong tawag ining kwan. Kami ni bahala sa inyong diocese. Muna pag-abot sa binutuhay, taas kamot. Taas kamot. And at the same time, ingon pa nila, paano kuno ang kanang Novus Ordo modo kuno na ang tawag anang misa sa second, taka naman mo Sa Second Vatican Council, dili tawag ining kwan, dili tawag ining Novus Ordo ang misa at the time, kina-implement ang Novus Ordo 1970. Sa panahon sa tawag ining council, traditional mass ang ginamisa nila. And ang i-reform, ang traditional mass, dili ilisan, i-reform. Daghang tawag ang gibutang, ilabi na sa dokumento sa Chrysostom Concilium, nga wala gito man after the Second Vatican Council. So karon, unsa man ang pangunahuna sa tawag anang mga Mason? Ang pangunahuna sa mga Mason ipantay-tatanan. We are all brothers and sisters sa God nga ato ang giila, regardless kung usi pangalan sa inyong Diyos. Ang traditional Latin Mass, init kay na sa dalunggan sa kwan, mga Mason o mga Protestante. Init kay na sa mata sa mga Mason o sa mga Protestante. Monay kinahanglan gubon. Kay sumala pang Luther, tuli missae, tuli ecclesiae. Gubanin niyo ang misa, maguba ninyong simbahang Katolika. Karon, kasi tawag ining nahitabo, mo ilang gihimo. Wala nila giguba ang tawag ining traditional mass. Kaya di magito nila maguba, kaya halata na kayo. Na-by bullshit, Pope St. Pius V. Wala si Bisan King sa makaguba na. Kumuguba ka na, let him be anathema. Wala giguba. Nag-create silang bago. Kinsa may promotor, kadtong tawag ining chief architect si Archbishop Anibali Bonini nga sumala pa ni Father Charles Moore, Cardinal Gagnon, and Monsignor Marini, Mason siya. Mason. Onya. Onya, kung tinuod pa nga Mason si Archbishop Marcel Lefebvre, dapat iyang gidawat ang Novus Ordo. Iyang gidawat. Kung Mason pa siya, kay huna-huna na sa mga Mason dapat pantay. O tanawan ng ilahang gisuksok na term sa one of the documents sa tawag ining Second Vatican Council, sa kanang Sacrosanctum Concilium, nga ang liturgy dapat mo ni madawat sa tanang gitawag og mga Kristiyanos. Apil Protestante dawaton, madawat Protestante o tanawa ron. Pare-pareho na. Mis Katoliko, misas Protestante pare-pareho. Pero traditional mass, di kagwam tang Protestante. Sugod pa lang na, butang mudaga ng Protestante nga naman. Kapila man ka manguros. Kapila ka manguros, oy. So kung tinuod pa nga si Archbishop Marcel Lefebvre, usa ka gitawag og Mason, dapat gidawat na niya ng Novus Ordo. Dawat na niya. Dapat ni ayon na siya. Kaya limang usa lang gud ka katawag ining kwan. Usa lang gud usa lang ka bitawng ka paagi nga mahimong regular ang iyang status sulod sa simbahang Katolika. Unsa man, mumisa lang sa usa ka Novus Ordo. Tamas. Kas lang. Your Excellency, kas lang yun. Sorry. Your Eminence. Wow, inya gidawat. Kung Mason pa siya, wala na. Misa na siya. Ay, paborito man lang ka ng gustukan pa ba nga ang sentro ang tao? Mama na ang una-una sa mga Masons, ang sentro ang tao. Mama na yung panguna-una sa mga Mason. Yamin ko sila, Mason, Archbishop Marcel Lefebvre.
Pero ako ning balikon dili ko member sa SSPX. Kaya di man ko pare. Kaya kanang SSPX manggod usa na ka fraternity society, usa na ka congregation sa mga traditional priest, mga pare nga naa sulod sa simbahang Katolika. Question, excommunicated ba ang tawag ng SSPX? No sir, no ma'am. Kaya kung excommunicated na, di na sila dapat i-excommunicate karong July 1 kung mahitabo ang consecration. Di ba? Dapat di na sila excommunicate. The fact na na-ay threat sa ilang excommunicate sila, so therefore, ang SSPX sa karon ng gitawag panahon, they are not excommunicated. Dili excommunicated. Ay, nalang. Ay, kesa pinag-ingon ninyo si Pope John Paul ang nag-excommunicate niya. Wagin mo, wagin ba ex? Ayaw lagi. Sir Ray Quinto, good evening. Good evening din mo sir. Kasi naging mo nga si Kwan ang nag-excommunicate. Gibasa niya mo dokumento, misa sa bagtaning, o apil-apil na po ka nga tawag ang nagsabot na. Diba? So, diyan niyo makitaan ba nga, ang issue about the SSPX and at the same time, Archbishop Marcel Lefebvre. Kung tinuod o niya, ang gibasa pa yun ni Mr. Gitamundo, katong the Holy Blood, sa to? The Holy, saan nga document ni? Katawa ko kay kanang kuan ba kanang fiction ba kumbaga the Holy Blood and Holy Grail nga usa ka tawag kining kuan napay gingon nga kaning 1956 nga kining the chivalry of Our Lady of the Priory of Sion nga usa man na ka tawag ining fabricated og hooks created by Pierre Plantard. Subot pa sabot, butang-butang na. Butang-butang na. Dili na tinuod mo na yung ebidensya. Dili man na. Paltik man na. Di man na. Kung kayo kong gipabuto. Paltik man na yung gipabuto. Ako itawag ini mga document nga witness mismo. First-hand information ilang gidawat from the witness mismo. And at the same time, corroborated siya. Kaya katong ihang gibasa, katong dati daw nga seminaryan, si Mark, isa nita, pangalan ni? Isa ni pangalan niyang gisgutan niya, dati nga tawag ining seminaryan daw kuno sa SSPX. Ako tagadali lang mga sir, mga mama. Sa bato kininoong tawag ining kuan hindi na ako makita. Pagkatawag gano man kay usa naman tao ni sila tuo na magchismis. Di ba? Di lagi tawag ini magtuog chismis. Okay. Again dili ko member sa SSP sa kay layman man ko. Layman man ko. Dili man ko pare. Pero dili pwede nga ato ang pasagdan ang tawag ang binutbot ba? Binotbot. Okay, dali lang. Si kinsagan ini kining dati nga seminarista nila. Siya naman to ko ang writings. Okay, Representative Freemasonry. Okay. Dali lang mga sir ha. Gusto na ko nga magbakuan tong pangalan. Okay, dating tawag ining member sa SSPX. Nihawa, dating seminaryan. Nihawa daw kuno. Nahimo daw ang tawag ining kuan asa na ba ka? Okay, Bishop Decidia de Melarey. Nga gikot po din ko. Si Mr. Christopher Sparks Shannon. Yan. Wala yung gibasihan niya. Wala yung gibasihan. So, asa naman ang corroborated information concerning sa claim ni Kwan? Kaya dili man ang pwede magamit mo as evidence, pero asa ang corroboration? Yeah? Asa ang corroboration? Holy Blood and Holy Grail, authored by Michael Richard Henry, mga heretic kay Jesus daw ang Magdalena. Wala gisir dyan. So, buti pasabot, makita na to na nga,
dili maulahi, dili dokumento, dili tawag ining factual document, ang iyahang tawag anang gikaut. Unlike sa atuan na atay mga sulat ni Archbishop Marcel Lefebvre, nga communication niya og sa Rome. And at the same time, na ay tawag anang mga statement o mga witness na mo-corroborate sa iyang gisulti. Nga, mong tawag ining mason. Yaga-yaga. Sir Ping Sirudo, sir, good evening. Sir Clint Garson, good evening. So muna ako ang tawag ining ginasulti, pero di ta matingalaan na karon mga sir ug mga ma'am kay nagingon ang mali himuon na gyud na nilang tama. Mo man ilahang tawag ining paborito. Ang mali himuon nila nang gitawag og tama. So gusto bagud na nga kabalo man nga ang tawag ining imuhang gikot way klarong information. Kung mo kay kalaban lang nimo ang tawag ng SSPX, nituo ka na sa mga chismis. Kani kana si pinaka number 1 nga witness, Father Charles Moore. Anong dili man ninyo i-rebut ang gisulti ni Father Charles Moore? Kana lang, di ba? And obserbahi ang atong palibot, mga sir ug mga ma'am. Kita mga Katoliko, obserbahi atong palibot. Ilabi na sa atong tawag inyong mga kasimbahanan karon. Katoliko pa ba kana? Obserbahi ang atong mga pari, kumusta? Di man tanan, pero majority. Nagtawag si Vatican Council, wala ba sir? Wala may excommunication kay kato excommunication man gud nga nahitabo ni atong 1988 injustice man to. Basta na gani inustisya, dili tawag anang affected ang balaod. No. May inustisya dito. Karon nahimo ang crime pagkaugma gi desisyonan. Why trial? Di ba? Why trial? Karon nahimo ang crime pagkaugma gi excommunicate. Nya as per canon law, tawag ining ang mo-excommunicate dapat ang papa. Pero based sa tawag ining sa document ang excommunicate kanal gantin. Hindi man nila i-rebut. Nganong wa man nila gi-rebut si tawag ining Father Gregory Hess. Kanong hilo man sila na. So ingon ana mga sir og tawag ining mga ma'am. So binutbot nang mingon si Archbishop Marcel Lefebvre sa Ginoo ko. Grabe sa tinuod lang kung tan-aw nimo ang respeto pagtahod ni Archbishop Marcel Lefebvre sa Santo Papa, grabe. Even kabalo siya nga modernist ang tawag iyang Santo Papa pero ang iyang respect na agyapon. Ginapadala niya na naasim mga letters nga iyang ginapadala nga tawag anang kanang bitong hupayo niyang kasuko sa Papa. Kaya kung tinuod pa nga si schismatic siya, di na sa makikomunicate oy. Kung kining SSPX karon, kung tinuod pa ni nga mga schismatic na sila, di na sila makikistorya pa sa Rome. So may labot sa mga tanawa ng Eastern churches. Schismatic man na sila. O sa may tawag ining gihimo nila, wa sila labot og muoyon ang Rome o dili. Pero nganong ang SSPX nganong musang-musangod pa man sa Rome. Nganong man kay giilagi hapon nila ang Papa nga Papa. Unya, naa sila gustong tinguha nga maayo. Tama man na nga tawag ining ang obedience gyud ang atong ipadako, pero kung bakit-an gani nga gigamit ang obedience sa pag-suppress, sa pagpangluwas ug kalag ay lahi na nga istorya. Sir Yancy, Babad, yes sir, good evening. Aya, tinuod na Sir Yancy. Mana nga, sa kuan pa, obserbahin ninyo inyong palibot. Tawa, tawag ini mga Katoliko mga matay, instead of pari ang muhatod, layman ang muhatod. Nya, sao mo na. Unsa tong left na ni Pope na unsa tong left na ni Pope ang excommunication. Sir, akatotong sa upat ka bishop. Gitanggal ang tawagan ng kuan. So dapat pagtanggal ato na kondisyon ang Papa. Na dapat inyong i-retract na, pero wala man. May kondisyon ng Papa. Tanawa, pag muhatag gani og disciplinary action ang simbahang Katolika, pag i-lift na na kondisyon. Nya kung irihiya ang gitudlo or ang lihok sa SSPS, nganong wala man sa gitaga ang kondisyon ni Pope Benedict? Nganon yung sila, sige, ipaday ang dialogue. Mag-dialogue sila, pwede mag-abot kay
modernism and about anang traditional teaching, di mo gina mag-abot. Dili gina mag-abot sa tawag ining sa maurang higayon. Di gina mag-abot. Si Ramil. O yun. So kung ikaw gani apil-apil sa kas palitis, adi mo ko pare. Isang taong ka. Okay lang pari ko, kaya manaway ka. Pero di man ko pari. Di man ko pari. Liman man ko. Wala man ko, kusok ang baba, wala man ko itawag ini ko. Alam, di ko magpolitika nga. Kita man ko siya tama kung siya mali. Mr. C.D. Anadon. Pero mali itong gibuhat ni Bishop Lefebvre. Na may giingon nga kana bitong the end does not justify the means. Yes, granting nga siyempre ni supak yun siya, pero dili is communication sa silot. Suspension lang. Pero nga is communication. Overkill kayo. O niya, sa dihang ni apila siya sa higher court sa simbahang katolika nganong adawata. Asang hustisya. Kanong wa sa paminawa. Gidawat na is communication. Pero pag apila niya, anong masadawata? Nanagot siya mga lawyer. Anong madawata? Kasi may tawag ana. Mao ba nagiingon nila nga Mason? Kung Mason ka, kuan ka, tawag ining influential ka. Bisa sa bagtaneng, inas man nili nga siya musultis ko ana dili ikaw. Sir, gina-recognize nimo ang Santo Papa karon. Yes, sir. Santo Papa gihapon oy. Legit valid nga sa Santo Papa, Papa Leo XIV. May Santo Papa karon. Nga nakahimo man na siya tawag anang mali. Ngano, asa man pud nagtudlo ang simbahang Katolika nga ang Santo Papa perfect. San Pedro mangani mo ito pinako ng badlungon. Santo Papa. Gidinay pas Kristo. Nya, kay nagbuhat man siya to di na sa Papa. Ana man na. Yeah. Dapat suspension ra. Or either, bisag i-communicate siya, gidawat ang iyang appeal. Pag dawat siyang appeal, dito na magdebate sa court. Pero wala man. Kanus akaha maulian. Ang solusyon ana Sir JP, maulian lang ng simbahan na kung buhaton sa atong Santo Papa ang pag-consecrate sa Russia sa Immaculate Heart sa Mahal nga Birhen. O ikaduha, iyahan ng i-divulge, iyahan ng isulti ang third secret of Fatima. Maulian ng simbahan na. Dili ko sa divacantist. Nagtuok ko sa mga Santo Papa from kanang gingon nila nga di na daw tinuod ko Santo Papa from Pope John the 23rd until now. Nagtuok ko nga mga Santo Papa na. Gani, sabihin mo kasi Manaliling, siya yung magsabi sa akin. Okay. Mo ba? Maulian. Actually, nakita mo talaga ko primero kay si Pope Leo Manggod, pag gawas Manggod niya, nagka-traditional vestment siya. Okay, di mo traditionalist nga papa, pero basta naka sa throne, ako duda ko, higot ang iyahang liog. Higot ang iyang liog. Ining ma-consecrate na niya og masulti ang third secret of Fatima, sir, daghan maluwas. Mo na saad sa Mahal nga Birhen. Gawas nga daghang maluwas, daghan ang ma-convert. One of the messages of the Blessed Virgin Mary, pag ma-consecrate na ang Russia sa Immaculate Heart, mahunong ang gira, mahitabo mo gito ng gira. Pagkahuman ikaduha, ang Russia mo ay magbit-bit sa bandila sa simbahang Katolika para i-convert niya ang tawag ining tanang mga nasod. Even ang mga Muslim ma-convert na. What if si Cardinal Burke, actually, di mo ko kung ni Cardinal Burke, manggod siya, duha manggod yung naong. Dili pure ba? Unsa man jud ang third secret of Fatima? Actually, Sir Our Lady Naya, kuan siya tawag ining naay mga initial nga ginasulti ang katong mga nakabasa. Pero wala sila katungod nga ilang isulti ang full detail concerning sa third secret of Fatima. Kay ang papara ang musulti ana. And according to Cardinal Chiapi, ingon pa niya nga one of the kanang thought sa tawag ining third secret of Fatima, ang bad counsel, bad mass. Mo na nga di gyud sulti.
Nga naman kay mahugman mingon nga man itong mga nangaging gibuhat. Mana karon kinama sila pride. Tapos sila garbo. Pero pag makita nila nga dako na kay damage, mahitabo nga daghan ng mga nasod, mga wala anang kalibutan at tungod anang gira. Nga ipahamtang silot sa Dios nga ipahamtang sa kalibutan tungod sa kagahi sa ulo sa ato ang gitawag og mga ministro. And at the same time, wala na kung sa ba magkahurot na ang mga pari wala mo implementar sa tawag ining kuan. Diya na makamatngon ang mga Santo Papa. Diya na makamatngon og ilang tumanon ang gisulti sa mahal nga birhen. Manong hadlok man ang Santo Papa karon nga kauban man niya ang Ginoo. Oh, actually, kung sa kuan pa mo na Pedro sir nga gitan-aw niya ang kalisod. Wa niya gitan-aw ang Ginoo. Tanawat di ba? San Pedro katos dagat. Si Kristo yung kitanaw, nakalakaw sa tubig. Pag tanaw niya nga, malunok, na muna sa ibabaw sa dagat, na naulunod siya. Mao po ng Santo Papa ron. Wa yung tanong Kristo, tanaw siya nga gulingon. Yes, Sir Lady. There's a Naya. Isa dang nisa nga gisog din ni Mother Mary nga gubaon, Sir. Yes po. Ano, man mo maguna ang live sa Simbahang Katolika? Maguna ang kinabuhi sa Simbahang Katolika? Kasi matabang anak nato para mahunong na mahimo na sa Santo Papa atong iampo ang Santo Papa wa gid laing mahimo yan mag-andam ta Sir Sir JP Orihines mag-andam ta sa dako nga silot nga ihatag sa Dios kalibutan tanawa ng panahon na di naman tiaw di na tiaw ang palibot at urunoy nya pagkahuman ang pattern baya kay 100 years after nga gisulti sa mahal nga birhen 100 years after nga gisulti sa mahal nga birhen or mando sa mahal nga birhen to consecrate siya ang ika 100 years na after ana or before ana mahitabo ang tunglo sa Dios yata sa kalibutan. Okay lang untang ang mubahon kanilang balay ni bisa sa Bagtaning. Mapil biyata. Ya, tinuod na sa Rufus Gaming. Di ay unta to mo yung purpose sa council, di ba? Namatay man pud no, dayon to siya. Oh, yes sir, nagisugdan niya natin sito pagka wa mo siya kahuman. Matay man siya ang ni Puli nga nagpadayon si Popol D6. Iya, Sir Arlie deserve na ya. Okay, Sir Jules Malayas, Sir, good evening. Nasulti naman doon ni Sir si Pope John Paul II after assassination. Kanto, kanang tawag ining consecration to the world to. Of the world. Dili particular yung Russia. And at the same time, ang gisulti sa mahal nga birhen, i-consecrate ang Russia together with all the bishops. Aman na mahitabo, tanawa to ni Agi. I-consecrate gani Russia o Ukraine. Mga obispo. Pilipinas lang nasunod ang gubang obispo, pikat. Nyaman mo, nagingon nilang, obedience. Ay, sus, Ginoo ko. O, tanawa karon, obedience man daw ko na. O, tanawa atong tawag ining politika karon. Asa namang obedience niya? Gusto niya nag-obedience. O, tanawa ka ganina sa nag-ampo, grabe panaway, dapat. Grabe ba sa muisgot na Ginoo, tanawa ang nag-ampo. Dapat gisaway to, komunista to. Gipakalawat ang mga komunista. Sus, Ginoo ko piragaba. Dako ng insultos Ginoong Dios. Nagmisa gipakalawat ng mga komunista. Tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pag komunista ka, di ka pakalawaton. Nga tanawa. Gipakalawat. Unya, unsa man to? Indirect insult na sacrilegious action tong gibuhat. Atubangan ni Kristo kay gidawat si Kristo sa paagi nga di takos. Hoy, waman. Oh. Ay, no. Ay, nipilit. Tanawa na monitor na be. Nakuan man ako kuan. Tanawa sa nako ni Bikay. Nawa man ako ang kuan. Diba? Nara na eh. Di ang akong monitor ni pilit. Oh. Buti po di ako computer giyawaan po. Ay, nalang gid. Ni kinabuhian ni. Ay.
Okay, sige. Bis pagkuan ko, ako na nooning ako ano nooning kuan. Ako ano nooning tawag ining unsa na. Aha. Yan. Okay, sige. Nawa naman di man mo kuan. Ah, ah, kuan gid ni. Restart gid ni, dali lang restart na to. Na, nawa nawala ko. Pagdukdok na ko sa kuan, pagdukdok na ko sa tawag ining ako ang table nawala lang kilit nipilit ako ang kuan. Nipilit ang ako ang unsa na, nipilit ang ako ang tawag ining unsa na kining sabi ni nipilit ang ako ang screen. Tanawan ako binanaba ko be. Ah, na. Okay, sir, motuo ka tong David. Sir, abot kaya. Ano masasabi sa sinabi? Chismis po yun. Sir, abot kaya, chismis. Sir, motuo ba ka itong Yalops 1994 book in God's name? Bahin sa iyang theory, bahin kang John Paul. Actually, na ako inahigihatay sa ko ang book, ano, pa na po ko nabasa, gibalik, gikuha na po balik. Opo na ko nabasa po sa tibuok yun, katong about the kanang conspiracy presentation niya concerning sa pagkamatay ni Pope John Paul the First. Pero katong gingon niya gipatay si Pope John Paul the First, gi-affirm na ni Father Charles Moore. Kay sa dihang nakabalo si Pope John Paul the First, after kang Pope Paul the Sixth, pagkamatay ni Pope Paul the Sixth, pag-elect niya kini man si Pope Paul the Sixth nga di na nako na mahimo kanang imuhang investigar. Ang next pontificate na ang mag-implementar anang imong investigation. So pagkamatay ni Pope John Paul
Paul II, Pope John Paul I, pagkamatay ni Pope Paul VI, ni Puli si Pope John Paul I. So ang nahitabo giadto ni Carla Gagnon. Pagkabalo ni Pope John Paul I, gi-implement niya, gi-istorya niya si Carla Baggio nga usa sa tawag anang kardinal nga giingon nga mason. Nya grabing lalis daw nila, grabing lalis. Nigawa si Carla Baggio pagkasunod adlaw manamatay si Pope John Paul I. Ana. Sa nalibro sir nga apilon niya ang misa gusto kay ko mabasa ginatagaan ko sa akong igsuon sa John Paul ungab kambal ko na mo ba sige lang ako anang ikuan sir ako anang ikuan ang document sir katong Pope John Paul the first 33 days siya namatay tungod daw sa Mason katong kong gingon sir lali sila nga panahon and diri magod kini nga book gidetalye ni kuan. Kay after pagkamatay ni Pope John Paul I, tago-tago si Carla Gagnon. Tago-tago kay kabalo lamang giransak ang ilahang kwarter. Kung asa sila nagpuyo tulo, giransak ang kwarter nila kay para kuhaon tong document. Kung anak kung sa ba, kung sa pelikula pa na kana ginahunting sila ba? Ana. Sir Tupi, galimit ni sir, good evening nimo og sa imuhang tawag ining pamilya. So ugma ato ning padayon kung tinuod ba gyud nga mason si Archbishop Marcel Lefebvre. Nga naman kay dili man gud pwede nga magpakuan lang ta kanang tawag ining kanang pasagdan lang nato ba nga kuan ba? Pasagdan lang nato ang sayop ba nga mooy patigbabaw. So mo na nga ato ang himuon kuan ta tawag ining atong isulti kung unsay gitawag og tinuod. So may puruhan di ay unta ato si Pope John Paul I. Actually, kay nakit-an man gud ni Pope John Paul I nga nagkadipisit ang tawag ing Bangko Vaticano. Unya usa sa mga nag-move didto sa Bangko Vaticano kanang giimbestigahan ni Carla Gagnon. Ang ginagamit ang kwarta sa dili maayo, ginagamit ang kwarta simbahan sa dili maayo. Munang ingon si Pope John Paul I, limpyuhan ko ni. Unya usa sa tawag anang paglimpyo niya gitan-aw niya kinsa tong mga key officials nga naa si angkor nga maoy nagadipinsa ana. Mo tong istorya sa kanila Baggio. Pag istorya pila ka days namatay si Pope John Paul I. Nya dili man na i-autopsy na ilang lawas. Yan. Kini nga book. Ibabasa. Kini gwapo man gud ni kay tawag ining kuan sa ba kanang detalyado ang kuan ba detalyado ang communication, ang observation ni Padre Charles Moore, ang gisulti ni Carla Gagnon, ang gisulti ni Monsignor Marini. Ana. Unya na po siya mga interviews. O gani interview po siya ni kuan ni Brad Milag. Interview siya. Unya nganong di magin siya, nganong di matotoohan. Nung siya conspiracy theory naman, ipagawas tong investigation ni kuan. Maningkamot sila nga mapagawas tong investigation nga gihimo ni record sa investigation gihimo ni kuan. Gihimo ni tawag ining ni Colonel Gagnon. Mo ba Sir Ecclesiam ato Nulasalos? Sir Pinto Marie Pairiyog maoy gasupo ni mo ba sir? Mo. Ako ra man pud nang tawag ining gihulat ug unsay ilahang kuan maghulat ra ta unsay ilahang unsa na ya ako nitiyog nang pagkaron kay gisgutan man ko and syempre di pa pwede nga di ko magtingog jugo unya sa kuan ang gingon kini nga isgutanan kuan ni siya tawag ining sa simbahan ning isgutanan dili ni isgutanan sa bisan unsa nga klaseng isgutanan nga nas gawas kay ang mga di katoliko ani ang mga tagak ini di kasabot. Di kasabot. Ang yawa mo atake gyud sa simbahan Katolika. Kanang mga sikta sa mga tagak di na mo atake ang yawa anak iyahan naman na. Ginanong ko ka klase niya. Actually namta mi klase ron. Unya akong giingon nga di na ko palampason mga sir ug mga ma'am. So ugma ato ang tawag ining kuan unsay magibuhat ni Archbishop Marcel Lefebvre. Nya usa tong mga argument kitan-aw na to ato ang tawag ining usa-usahon og tubag mga sir og mga ma'am based sa document og based pod sa communication og sa mga letters nga nagnigawas from Vatican to Archbishop Marcel Lefebvre to Vatican. Yan kay naamon mga dokumento na mga sir og
mga ma'am. Dili chismis sa tuwa. Ako nato documents at the same time naapay mga corroborated evidence nga mag-corroborate sa ato ang gitawag og gisulti. Sir, mas gilabanan pa niya si Ili sa Bagtaning ako kontrak ayo ko sa animal. Mas ba imo magong mas masupo mo nang kontrahon jud ka. Sige. Sige, so kana lang una ang mga sir ug mga ma'am ha. And yun, atong isugdan ng atong program sa pag-ampo ato pinagtapusan pinagi sa pag-ampo. Inamin ni Patri Filiate Spiritui Sancte. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special missions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Patri, Filii, et Spiritui Sancte. Amen and amen. Sa ngalan, sa kinatibang ang First TV, Poliapunto Argumento, gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic College International, sa mga kaubanan sa LCS ng mga Katoliko nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa, kininyong ubos nga lagad o gisuon sa pagtuong Katoliko Sir R.J. Seno, temporaryong mananitong mingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Catholicam Defenderi. May gabi tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.